papuri sa Kanya. Amen? Sige po, may I invite everyone to create a group na po para sa ating opening prayer. Gandang umaga po sa ating lahat. So inaanyayahan ko na po ang bawat isa na patuloy po nating ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. And let's invite the Holy Spirit to be with us this moment and allow the Holy Spirit to flow, allow yung power ng Lord, yung strength ng Lord, yung provision, malayang gumalaw dito sa apat na sulok ng sanktuaryo na ito. Yes. We just wanted to worship you, Lord. We just want to say how good and great you are. We just want to speak how grateful we are, Panginoon, because you chose us to be your children. Thank you for giving us yung mercy, yung grace, Lord Jesus. Kaya nakakatayo pa rin po kami sa umagang ito. Maraming salamat. And we just want to worship you today, O Lord. Hila, O Diyos, ang iyong katapatan. Sandigan ang iyong kabutihan. Mundo may lilipas, mundo'y maglaho. Pagkas mong pag-ibig, di nagbabago. Pangako mo'y di magbabago. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat. Noon at ngayon at magpakailanman. Pangako
puso ko'y iaalay. Purihin ka habang buhay. 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 Pangako mo'y di magbabago. Pangako mo'y di magbabago. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat. Noon at ngayon at magpakailanman. Pangako mo'y di magbabago. Pangako mo'y di magbabago. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat. Noon at ngayon at magpakailanman. Pangako mo'y di magbabago. Pangako mo'y di magbabago. Ikaw ay tapat, ikaw ay tapat. Noon at ngayon at magpakailanman. Noon at ngayon at magpakailanman. Noon at ngayon at magpakailanman. Napakadakila mo, Diyos. Ang Diyos po natin simula noon hanggang ngayon, hindi po nagbago. Ganon din po ang pangako niya sa atin. Kaya mga kapatid, and sabi po sa Psalms 150 verse 1 to 5, sabay-sabay po nating basahin ng malakas. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas ng taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Sino po ba ang dakila? Ano po dapat nating gawin? Purihin ang ating Panginoon. Sige mga kapatid, alam ko enough yung energy natin to give praises to our Lord. Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong sa araw na to, may bagong kabanata, may lakas na harap
tumawid na sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Mula sa iyo may papantay. Sa bawat umaga kay ganda, simula magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at tumawid na sa bawat araw na dumaraan. Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat bitin. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Mula sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Come on, church, let's say to the Lord that we are grateful and thankful sa lahat ng blessing, kalakasan at pagpupunod ng pamilya na patuloy niya yung pinagkakaloob sa atin. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at kumabay. Mula sa iyo may papantay. Minsan pa po. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Purihin ka patuloy, Ama. Napakadakila mo. Napakadakila mo, Panginoon. Hindi ka nagbago. Yung pagkilos mo noon hanggang ngayon ay parehong-pareho. Maraming salamat po, Ama. Dahil sa pangako mo may pinanghahawakan kami, Lord. Kahit isa sa amin, Panginoon, walang karapat-dapat na tumayo para sa iyo dahil sa biyaya at habag. Inaalaw mo kami na mag-worship. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya gusto namin, O Diyos, buong puso naming ibigay yung papuri na nararapat para sa iyo, Ama. Ang
Angkinin mo ito, Diyos. Angkinin mo ito. Yes. Yes, Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng kapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking kaluhan. Inibig mo ko nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at
Jesus, Jesus, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Praise, praise. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 43 verse 18 to 19, do not dwell on the past, forget the former things. See, I will make a new things in front of you. Sabi po sa Tagalog, ilibing na natin ang mga nakaraan, limutin na natin. Ang pangako ng Panginoon, gagawa ako ng bagong bagay sa buhay po ng bawat isa. Amen? Hallelujah, Jesus. Sa ating pong pagyuko at pananalangin, hallelujah, hallelujah. Panginoon, marami, Panginoon, mga nangyari sa aming buhay, sa mga nakaraan. Lalo higit ang mga bagay na hindi magaganda. Panginoon, Ikaw ang may sabi, limutin namin, ilibing namin sa limot ang lahat ng ito at huwag nang alalahanin pa. Panginoon, sapagkat Ikaw ay may bagong pangako, may bagong gagawin sa buhay ng bawat isa ngayon. We will not dwell in the past, even, Lord God, in the past achievements, Lord God. Hindi mo kami nais na manatili sa nakaraan, Lord, na mag-stay sa nakaraan, sapagkat laging may bago kang gagawin at handang gawin sa buhay ng bawat isa. Bawat umaga, Panginoon, bagong pag-asa, Panginoon, ang alay mo. Bawat umaga, bagong gawain, Lord God, ang nais mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, naniniwala kami sa iyong mga salita na laging mayroon kang bagong hinanda para sa amin. Laging mayroon kang gagawin, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na kailanman, Panginoon, hindi magkukulang sa buhay ng bawat isa, lalo higit sa iyong mga salita. Laging may bagong pag-asa, laging may bago kaming hinaharap, laging may bagong gagawin, Panginoon, maging sa buhay, sa pamilya, sa sitwasyon, sa relasyon, Lord God. Lagi kang may bagong inihanda para sa bawat isa. Kaya, Panginoon, Lord, salamat po. Salamat sa iyong salita. Sa umagang ito, Panginoon, bagong awitin, bago, Lord God, na pagpupurit, pagsamba sa iyo. Dahil naniniwala kami, Lord God, Ikaw ay laging nasasabik, Panginoon, sa pagpupuri at pagsamba ng iyong mga anak. Lord, narito kami, minsan pa nakatayo sa iyong harapan. Ito po ang aming pagsamba, ito po ang aming pag-awit sa iyo. Lord, ito po, Panginoon, ang aming buhay na patuloy na akayin mo sa iyong kabutihan, sa iyong katuwiran. At naniniwala kami, Lord God, lagi kang may bagong sagot sa bawat katanungan, sa bawat sitwasyon ng bawat isa. At sa umagang ito, hayaan mo ang salita mo, ang palaging kasagutan, kasapatan sa bawat isa sa amin. Lalo higit ang presensya mo. At wala nang iba, Panginoon, na anumang ng sitwasyon namin, Ikaw ang Diyos na may laging kasagutan, Lord God, sa amin pong buhay. At sa pagtawag mo, Panginoon, sa bawat isa, nawa, Panginoon, Lord, katulad po ng pagtawag mo sa amin at dinako mo kami rito, ang response namin ay yes, Lord. Gayon din, Panginoon, sa mga bagong ipagagawa mo, sa bagong, Lord God, na nais mo na nasundin namin, lagi nga po, Panginoon, ang maging response ng puso namin ay laging yes, Lord, sa iyo. Laging handang sumunod, laging handang magpakumbaba, laging handang magpasakop. Kaya naman, Panginoon, minsan pa, purihin ka, Lord God, luwalhatiin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Ayan, inaanyayahan na po ang lahat
At mga kapatid, huwag na tayong umupo. Alam kong sabik na sabik tayong kamustahin at kamayan. Batiin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Mula
yung mga nasa likod para makapakinig po tayo ng announcement. Sige po, settle down po muna yung mga nasa likod. May available po bang upuan dito sa harap? Meron pa daw pong available seat dito sa harap. Okay. Sige po. Ready na po ba tayo makinig para sa ating announcement? Amen. Ayan, sige po. For our first announcement, syempre po, our midweek service. Every kailan po ang midweek service? Wednesday, 6 p.m. Dito po yan sa church. Ayan. So, iniimbitahan po ang bawat isa na umattend po tayo physically dito po sa ating church, or if meron po kayong gustong ipag-pray or even answered prayer, kasi po yung midweek service po natin ay time din po para sa ating testimony, para everyone, kids, charot. Kids, na-miss nyo pa ang bawat isa. Ayan. Sige po. Nasaan po ang inyong listening ears? Ayan. Sige po, nandiyan na po ba? Okay na po ba makinig ang bawat isa? Okay. First time po itong na-experience ko na konti ang announcement, kaya pakinggan na po natin. Sige po, midweek service every 6 p.m. Wednesday, dito po yan sa church. And kung hindi naman po tayo makaka-attend, meron pong Zoom link na sinesend bawat ministry GC natin. And also, Glow 2026, YC, ladies and seniors, lahat po ng kababaihan, ine-encourage na umattend dito sa gawain na ito, which is yung Glow 2026 Women on the Move. Until August 15 po ang registration, meron lang po tayong 500 pesos na fee. Okay, so, sino po yung naka-attend last year ng Glow? Meron po bang naka-attend dito? Ayan. So, I heard na maganda daw po yung gawain na to. Kaya this year, yung mga hindi po naka-attend, especially YC na women, umattend po tayo. Okay? Para ma-experience din po natin. And then, next po is Evangelism Collab with Ladies. Gaganapin daw po ito on July 26, 2026, 2 to 5 p.m. Kindly approach Pastor again na lang po for more details. And meron daw po kayong meeting, ladies. Lahat po ng ladies, may meeting after the service regarding collab. Okay po? Lahat po naiintindihan natin yung announcement? Amen. Sige po. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagpapatotoo na isi-share po sa atin ni Sister Jo. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay ni Sister Jo. Ayan, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ayan, ako po ay na-assign para mag-testimony. Ayan, pinapupurihan ko po ang Panginoon sa aking pong buhay. At tunay nga po, ang Diyos ay patuloy na tapat at patuloy na kumikilos sa aking buhay. Salamat sa Lord, nung nakaraang araw po ay nagdaos po ako ng kaarawan. At pinagbulay-bulay ko po yung aking pong mga napagdaanan ng mga nakaraang mga taon. At kung paano ko po nakita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Time po na, hindi ko na po ikukwento pa nung time na ako po ay nakakilala sa Panginoon na sa Laguna po, doon po yung church at doon po ako nakakilala sa Panginoon sa Laguna.
And bata pa po ako noon at kami po ay inaakay ng mother ko sa church na kailangan magsimba. At ayon, nagagawa po namin yung aming pong pagsimba sa church. At sa akin pong naranasan ay nag-church po ako pero wala po akong maunawaan at wala po sa puso ko yung aking pagsamba sa Panginoon. At noon po ay maraming mga nangyari sa buhay ko, mga pagsubok, mga kasalanan na ngayon ay na-realize ko na mali pala yung mga aking mga desisyon sa buhay. And nagpapasalamat ako sa Lord dahil nangusap siya sa buhay ko. And sabi niya, hindi sapat na nagsisimba ka, hindi sapat na kilala mo ang Panginoon. At noon po ay tinanong ko ang Lord, Lord, ano po yung purpose mo para sa akin? At ang Lord ay kumilos sa buhay ko and simula noon ay naging focus ako sa Panginoon at yung kanyang mga salita ay tunay na alam kong ito ay isinasa pamuhay ko at ito po ay nagbibigay sa akin ng lakas. At napatunayan ko na ang Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At hanggang ngayon sa buhay ko, naranasan ko yung mamroblema na sa sarili ko ng solusyon pero ngayon hindi na. Ito ay pinagkakatiwala ko sa Panginoon at hindi na ako natatakot at hindi na ako nangangamba sapagkat ang alam ko, kasama ko ang Lord sa bawat hakbang at bawat pagsubok ng buhay ko. Kaya salamat po sa Panginoon dahil siya ay patuloy na kumikilos sa buhay ko. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Salamat po sa buhay ninyo, Sister Jo. Tunay nga na ang Lord ang nagbabago sa buhay natin. Amen po. Ayan. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Brother Edgar para po sa pagpapatotoo and siya na din po ang magta-tithes and offering. Ayan. Okay, surihin po ang Panginoon sa buhay natin. Ano ho? Akala ko nga, na-rapture na ako eh. Sabi ko, birthday pa naman ng misis ko. Sabi, Lord, wag muna. So ganito kasi nang nangyari no Friday ng umaga, nung hinatid ko si misis sa Beesyo, nung palabas po ako sa Beesyo, palabasan na ng highway ng Beesyo, may nauna po sa akin nga yung pick-up nga Raptor. Eh, siyempre, pag Raptor talaga, bagong-bago pa naman yon. Sabi ko, buti naman may kasabay ako palabas. Kasi alam mo naman, pag highway talaga, pabilisan talaga ang pasok at ang palabas. So, sinundan ko nung Friday ng umaga yung Raptor nga palabas. Sabi ko, buti naman mayroon akong guide palabas. So, ganito nangyayari. Nung palabas na po kami, bigla, di ba, sa kanan siya, ako nasa kaliwa siya, ako nasa kanan. Noong pabilis na po takbo namin, bigla po siyang kumanan. Siyempre, aabutin talaga ako kung hindi ako magpreno. So, ang ginawa ko, preno ko, sabay yung sa unahan at sa kasulian, talagang baliktad talaga ako dahil ayaw kong magasgasan ang sasakyan, di ba? Kasi mas malaki lalo ang gawak noon kung nasagi ko siya. So, nung pumaliktad na ako, tagal ko nakabangon kasi gumulong talaga ako eh. Sabi ko, nung pagbangon ko, Lord, buhay pa pala ako ah. bira naman natawa pa ako eh. Tapos, bigla na yung galing sa kalumpit ng mga sasakyan, bigla na nagpasukan. May 3 motor doon huminto sa unahan namin. Sabi niya, Kuya, yung helmet na nandoon tumilapon sa kabilang side. So, nung pinatayo ko yung motor ko, sabi ko parang wala naman ako naramdaman. So, pinatayo ko at saka kinuha ko yung helmet. Pero naghintuan yung mga galing sa kalumpit, naghintuan. Kasi nasa kalagitnaan talaga ako, hindi sila makaano. Yung iba naman nag-iwas. Pero dito nga side, talagang traffic na talaga. Kasi alam mo naman, pag highway talaga, pabilisan yun eh. So, buti naman nung tumayo ako, sabi ko, Lord,
napakabuti mo talaga dahil sinave mo ako. So ang rapture pa lang, akala ko, magiging guide ko, yung palang demonyo pa pala. so, hindi din talaga natin masabi, ano? So, talagang napakabuti ang Diyos. Iba talaga nga tayo ay mayroong relasyon sa Kanya. So, salamat talaga dahil ang Diyos talaga nandyan, handang gumagabay sa atin sa lahat man nga oras or panahon. So, salamat sa Diyos dahil nandito ako ngayon malakas. At salamat din sa inyo mga kapatid. Kala ko hindi ko nagalala. Pero hindi talaga ako nagpalata kasi ayoko kasi yung mga ganun mga pangyayari nga, siyempre, pag nasa Diyos tayo, alam ng Diyos yon kung anong nararapat niyang gawin sa atin at alam niya kung anong ikakabuti sa atin. So, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ako na pala ano. Okay, so good morning muli sa inyong lahat. At datako po tayo sa ating tithes in offering. So bago ko po, bago ko po ipanalangin, may isa lang po ako nga verse, ano ho. Abutin tayo mga 1 oras. Yan. Ilagay muna ako ng pampaliwanag. Okay, so alam ko ang verse nito, alam na alam po ninyo ito lahat, ano ho. So kung mayroon kayong Bible, samahan niyo ko pagbabasa ng Lucas 6:38. Sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang bibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na gagamitin sa inyo ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. So dito po, kung pansinin po natin ang talata na ito, so inuutos din po ito ng Panginoon sa tao mapagbigay, di ba? So ang mapagbigay ng tao sa ito, parang sa kapwa din to eh. Pero kasama na rin to sa offering. So ang pagbibigay ay nasa puso ding mapagbigay sa isang tao. So, totoo talaga yan nga kung tayo talaga tapat sa ating Panginoon, lahat gagawin ng Panginoon at higit pang ibabalik sa atin. Di ba? So, salamat po dahil ang Diyos naririyan lang at handang magbigay sa lahat ng ating mga pangailangan. Sige po, tayo po tumayo. Tawagan po natin ang ating mga tithes and offering at ipanalangin po natin. Thank you, Lord. Purihin ka, Ama, sa oras nito. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pagkataon nga kami muli makadulog sa iyong harapan. Salamat sa buhay nga patuloy yung ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, sa kapayapaan ng aming mga puso. Lord, sa oras na ito, patuloy namin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga offering nito, Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon, nga patuloy yung kami pagpalain, Panginoon. Palain niyo po, Panginoon, ang bawat isa nga nagbibigay nito. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang buhay, kalakasan, at kalooban ng buhay ng bawat isa, Panginoon. At alam, naniwala ko po kami, Panginoon, nga sa bawat buhay namin, naririyan ka, Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ng mga anak mo nga nagiging tapat sa iyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami pinabayaan, hindi niyo kami iwan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito pong aming dalangin. Tinataas namin ito sa iyo. Sa tayong pangalan ng Panginoon. Sariling tagapagligtas. Amen at amen. Okay po, patuloy na po natin.
magandang umaga po. Ayan, ako po yung magtatanong. Nagbasa po ba ang lahat? Ako hindi. Ayan, bali po nasa na tayo, Hukom chapter 6 to 11. Ayan po, asan ba yung... Okay, magtaano na ako. Asan ba yung tanong natin? Mag-uumpisa na po ako. Okay. Sa chapter 6 po to, ay Hukom 6. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Midianita sa loob ng 7 taon. Ang tanong po ay, asaan? Sister May, asaan na yung tanong? Babasahin ko na lang. Ano po yung naging kalagayan ng mga Israelita sa mga Midianita at sino po ang pinili ng Panginoon na maging tagapagligtas nila? Ba't si Sister G lang? Sige po. Ano po yung naging kalagayan nun ng mga Israelita? Ay! Apo. Okay po. Tama po yun. Mamaya na. Babasahin ko na lang po nung kasi mahaba talaga yung marami pong ganap yung chapter na yun eh. Bali po, napakalupit ng mga Midianita, kaya ang mga Israelita po ay nagtago sa mga bundok at kuweba at tuwing nagtatanim po sila ay linulusob sila at sinisira ang kanilang pananim. Kaya ngayon, humingi sila ng tulong sa Panginoon at si Gideon po yung binigay po ng Panginoon para maging tagapagligtas nila. Ang pangalawa naman po ay number 2, sino po si Abimelech? Sige po. Yung nasa hagdan po. Asa po kasi yung number? Wala man tanong. Kulang pala yung tanong ko. Wala kasi. Asa naman? Sino po si Gideon at ano yung ginawa niya upang siya ay maging hari? But number 2 na po. Sige po. Ayun kasi, matagal yung sagot eh. Bali po, ito po yung question. Bali po, si Abimelech po, anak po siya ni Gideon sa isang aliping taga Shechem. Tapos siya po ay, para po siya maging hari, pinatay niya po yung 17 kapatid po niya. Bali siya po ay, siya ay isang masamang hari po si Gideon. Ay, si Abimelech. Sa number 3 po, mayroon na ba yung tanong? Ba't nung Friday ko pa binigay yan? Ayan na po. Ano po ang naging pangako o panata po ni Jephthah sa Panginoon? Sa inyo po bang nasa harap? Sabi kasi nila ibang kamay naman daw. Paa naman. Sige, ikaw ay ba? O si ito, ano ba? Kayong dalawa. Ay, kayong dalawa. First ko ba yung sasagot?
And, oo, yung panata po niya. Apo, tama po. Nanata po siya na kung ibibigay ng tagumpay ang sino mang pong unang lalabas sa pinto ng kanyang bahay upang salubungin siya ay kanyang ialay bilang handog na sinunog. Ayan po, thank you po. Matapos din. Sounds check. Kagulat. Sound check. Ayan, praise God. Kala ko wala tayong mic. Ayan. So, check. Yun. Thank you, Brother Ray. Okay na po ba tayo? Handa na po ba tayo makinig? Amen. Bago po ay tayo po magsitayo para sa ating paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Nawa patuloy kang maghari, patuloy ka na maitaas sa umagang ito at ang iyong mga salita, Panginoon, ay mahayag. At kung ano man, Panginoon, yung mga ibibigay mo sa amin, Lord God, ay patuloy naming patuloy na mag-manifest sa aming buhay. At ganoon din, Lord God, kung paano kami mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, ano man na ang dapat na namin gawin sa umagang ito, Lord God, tinatalian namin siya, na siya ay huwag makapamuksa, na siya ay huwag makapaminsala sa umagang ito, Panginoon, upang hindi mahayag ang iyong mga salita. Kaya salamat po, ito po ang amin samot dalangin sa pangalan po ng iyong Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Yan. Ito po ay continuation lang ng ating series ng mga nakakaraan. Marahil ang lahat sa atin ay nakakapakinig o nakakapanood ng mga drama sa TV. Ano po? Kung yung mga series movies, na kung saan ay parang bitin ka. Parang gusto mo tapusin na yung movie eh. Pero wala tayong magagawa. Pagka sa TV, alam mo naman, commercial yan. Kailangan nila ng commercial, syempre. Yun yung pinakakita ng mga TV station sa mga commercial. Okay? By the way, ano po yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan? About kay Habakuk. Meron pa po ba tayo na nais malaman kay Habakuk? O wala na? Upo na ako, wala na. Sige po. Sabi dyan, ano lang po ito, recap. Habakuk, his name likely derives from Hebrew's word or habak. Sabi dyan, meaning to embrace or to wrestle. Ano po ibig sabihin yan? Pakikipagbuno or pagyakap. Yun po ang ibig sabihin ng pangalan ni Habakuk.
May mga pangalan yung mga propeta nung araw eh. Kaya inilagay sila dyan sa ating libro. Dahil ang bawat pangalan nila ay may karampatang kahulugan. Kailan sinulat? Importante po natin malaman na kung kailan isinulat. Kasi kung mapapansin nyo po yung book ng Old Testament, kay Jonah, Micah, Nahum, tapos Habakuk na, di ba? Kung mapapansin natin, doon sa panahon ni Nahum, wala pa si Habakuk doon. Kumbaga, parang lumabas na lang yung Habakuk doon sa Nahum. Ibig sabihin, wala pa siya sa panahon na yan. Ngayon, babalikan natin yung panahon ni Habakuk, kung kailan ba siya. Kailan ba siya nagpropesiya? Kailan ba ibinigay ng Diyos yung propesiya kay Habakuk? Ayan, time of writing. Napakahalaga ng bawat numero o bawat taon na kung saan naganap yung mga salita ni Habakuk. Ayan, time of writing, it was written before the fall of Jerusalem. In the late 7th century, or about 612, 589 BC. Medyo malayo ang agwat, ano po? Ayan. Sa panahon na yan, laganap ang karahasan. Diyan sa panahon na yan, yung 612, 589 BC. Dito yung kung saan naghari si Jehoiakim na anak ni Hosayas. Ayan. Yung mga panahon na yan, laganap ang injustice or kawalan ng hustisya. Social crisis, corruption, and violence. Kaya naman, kung mapapansin nyo, yung mga complaint ni Habakuk sa Old Testament, talagang parang nakikipag-wrestle siya kay God eh. Sabihin, nakikipagpalitan siya ng complaint. Ngayon, kailan siya nag-minister? Sa anong panahon? Habakuk ministered in the southern kingdom of Judah under the rule of Wicked, the king of Jehoiakim. Siya yung naghahari noong panahon na yan. Na kung saan laganap yung korupsyon sa mga leadership, sa mga leader. At nagkaroon nakita niya rito yung pagtrato ng mga Babylonia na kung saan sinalakay ang kaharian ng Huda. Sabi diyan, kanino isinulat? Para kanino isinulat tong aklat na ito? Kung mapapansin nyo, doon sa mga sa first chapter ng Habakuk, sa first chapter nun, hindi nyo pa makikita makikita nyo na kung kanino yung address, kung naka-address yung sulat na yan, di po ba? Sabi dyan, his writing specifically, the first chapter explored the problem of evil and divine justice. He wrestled with two profound dilemmas. Ano yung dilemmas na yon na kinakaharap ng mga panahon na yon? Yung dilemmas na yon, number one is number one dilemma, yung bakit nagtanong si Habakuk Lord, why do you tolerate the wickedness of Judah? Yun ang tanong niya. Yung ikalawa, Lord, bakit ang ginamit mo ang Babylonia para sa pagpuksa sa mga Judah? Yun yung dilema na kinakaharap niya kung bakit gano'n na lang yung complaint niya sa ating Panginoon. Kung bakit gano'n na lang yung pakikipagpalitan niya ng complaint. Alam mo, si Habakuk, medyo kakaiba siya eh.
sa lahat ng ibang propeta. Yung mga ibang propeta, ipinapahayag yung salita ng Diyos, kinikriticize niya yung mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero si Habakuk kakaiba Kakaiba siya. Instead na ipahayag niya ang salita ng Diyos, instead na i-criticize niya yung mga tao, pero hindi. All of this word is addressed to God. Lagi naka-address sa Panginoon. Lahat ng mga katanungan niya ay puro sa ating Panginoon. Instead na siya ay mangaral, pero siya ay nakikipagbuno sa ating Panginoon, naghahanap siya ng magandang kasagutan. Ngayon, nasaksihan niya yung mga pagbagsak ng lipunan ng Huda at laganap yung kawalan ng katarungan at pagbagsak ng naunang espiritual na reformang ginawa ni Haring Hosayas. Yun po yun. Then, ang banta ng Babylonia ay nasaksihan din niya. Malupit na impyernong si Neo Babylonian, mga Chaldeans na tinalo ang mga Assyria. Ayun. Sa panahon na yan, diyan natin makikita yung kung saan nanggaling si Habakuk. Sa panahon na yan, sino yung mga nakasama niya? He was a contemporary, the prophets of Jeremiah, Ezekiel, at saka sila Obadiah. Sa panahon na yan, sila yung nasa panahon na yon at nasaksihan nila yung kalupitan ng mga Babylonian. Next. Ayan yung unang complaint ni Habakuk. Sabi niya, dito sa chapter 1 nung nakararaan, ano lang po ito recap lang po ito. Sabi niya, Lord, how long I cry out, why won't you listen? Noong mga panahon ngayon, parang hindi dinidinig ng Diyos yung mga panalangin ni Habakuk. Then, yung yung unang response niya kay Habakuk, sabi niya, look, I'm raising up the Babylonian. Sabi niya, itataguyod ko ang Babylonian sa mga araw na yan. Yan yung ating, yan yung mga nakakaraan na pinag-aralan natin. Kay David at saka doon sa kay Pastor Arlene. At ito na po ang ating topic ngayon. Wait confidently for God's answer. Sino po yung tinutukoy na naghihintay diyan? Okay, tingnan natin. Ayan, sabi diyan sa Lamentation chapter 3 verse 25 to 26, the Lord is good to those who wait for Him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Ito yung hinihintay ni Habakuk na gusto niyang sagutin ng ating Panginoon. Lord, kailan namin makakamtan to, Lord? Kailan namin makikita yung sagot mo? Ganon lagi ang pakikipagbuno niya kay Lord sa Panginoon. Next. Ayan, sabi dyan. They died a think power. They treat humans like animals. They devour nation. Ito yung mga kino-complaint ni Habakuk. Lord, what? Sabi niya, bakit kailangan mong gamitin ang mga Babylonia na mas masama pa sa mga Huda, sa mga taga-Huda? Sabi niya, what? Babylon is even worse than Israel. Yan.
Ngayon, si Habakuk, habang siya ay nakikipag-complain sa ating Panginoon, siya ay, sabi niya, yan, sa chapter 2, verse 1, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what we will say to me and what answer I am to give to this complaint. Dito naghahanap ng kasagutan si Habakuk eh. Kasi hindi siya yung basta-basta na humingi ng complaint kay God eh. Meron siyang nais na sagutin ng Diyos. Kasi gusto niya, yung sagot na matatanggap niya ay maipahayag niya sa mga tao sa panahon ng Huda. Kaya ganun na lang yung pakikipag-complaint niya kay God. Ayan, ang sabi dyan, Lord, paano mananaig ang katarungan kung ang gumaganti ay masama pa? Yan. Yung pananampalataya ni Habakuk seryoso. Ibig sabihin, direkta sa Panginoon. At hindi niya kailangan at ang kailangan niya ay hindi magpaligoy-ligoy pa. Gusto niya, direkta na agad. Lord, sagutin mo na ako kung ano yung ipapahayag mo para maipahayag ko na sa mga tao. Pero naghihintay pa rin siya ng sagot. Hindi siya yung tao na kapag ka nanalangin o kapag humingi ng sagot sa Panginoon, ay hindi siya yung tao na, Lord, sige na, ngayon na. Kumbaga, naghihintay siya. Kaya sabi diyan, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. And I will look to see what He will say to me and what answer I am to give to this complaint. Ganyan naghihintay si Habakuk sa kanyang pananampalataya. Hindi siya masyadong nagmamadali. Sa chapter 2, verse 2, sabi diyan, Then the Lord replied, Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. Ano po sa Tagalog? Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat mo ng malinaw sa malapad na bato ang pahayag na ito upang makatakbo ang babasa nito. Kung mapapansin po natin, sinulat yung pahayag ng Diyos kay Habakuk. Pero ang sabi niya, bakit, nakalagay doon, bakit pag nabasa, tatakbo yung makakabasa nito? Ano ba ang ibig sabihin nito? Pero kung titignan natin sa ibang version, sa ibang manuscript, iba yung nakalagay. Ito yung paliwanag. Kailangan dapat pag nagbabasa tayo, titignan natin sa ibang version. Kasi, kagaya nito, kaya ito ang pinili ko. Maari sa isang sulyap, sa isang pagbabasa, mababasa nyo agad, doon sa pahayag, sabi dyan, Panginoon, sabi dyan sabi dyan ang sagot ng Panginoon kay Habakuk, isulat mo ng malinaw sa malapad na bato ang pahayag na ito upang madaling makatakbo ang babasa nito. Ngayon sa ibang manuscript, sabi, isulat mo ng malinaw sa malapad na bato ang pahayag na ito upang madaling basahin ng magpapahayag nito. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi yung, bawa, nakakita ka ng isang pahayag ng ating Panginoon, nabasa mo. Uy, bakit bakit kailangan tumakbo yung babasa nito? Ibig sabihin, nakakatakot ba itong pahayag na ito ng Panginoon? Bakit kailangan tumakbo? Pero hindi. Ang sabi diyan, kailangan madaling basahin ang magpapahayag nito. Kailangan yung pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang mga salita ay madaling
maunawaan, maintindihan, malinaw. Yun po ang ibig sabihin nun. Upang yung makakarinig ay madali niyang ma-absorb yung mga salita ng Diyos. Kung pahihirapan niya yung mga tao, paano mauunawaan, di po ba? Kailangan madali nating maunawaan. Next. Ayan. Ano yung vision ng Diyos kay Habakuk? Yan, ang vision niya is about an appointed time. Ano kaya yung appointed time na yon? Ano kaya yung tinutukoy ng Panginoon sa panahon na yan? Bakit ganun na lang yung pagkakasulat na kailangan isulat ni Habakuk doon sa malapad na bato? Na kung saan ay may gagawin ng Diyos. Naghihintay lamang si Habakuk ng tamang panahon upang maipahayag yung mga sasabihin ng Diyos. Kaya sabi dyan sa chapter 2, verse 3, "For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Do it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay." Basahin ko po sa Tagalog. "Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo." Yan, sabi dyan, mangyayari yung ipinakita ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi pa nung nagpropesiya ang ating Diyos kay Habakuk, nung panahon na hindi pa nagaganap yon, ay meron ng, sa future, meron ng magaganap na kung saan ay ipinangako ng Diyos kay Habakuk. Kaya sabi dyan, "Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito." Mamaya po ipapakita natin yung ibig sabihin niya, yung sulat na yan, sulat na Habakuk na yan. Sabi dyan, "Sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon. Mangyayari ang pinakita ko sa iyo, bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito." Yan. Ano yung encouragement para sa atin? Ang sabi dyan, "To encourage God's people as they pray to God, they should be completely honest with God, and they should wait for God to answer." Ano pa? "They should trust the God will do what He doing well." Ini-encourage ni Habakuk na habang naghihintay, sila ay manalangin. Sila ay kailangan maging tapat sa ating Panginoon at magtiwala kung ano yung magagawa ng Diyos. Next. Position your heart to hear God. Ano ba yung posisyon ng puso natin kapag tayo ay haharap sa Panginoon? Ano ba yung nais ng Panginoon? Bakit kaya kailangan yung puso natin na handa na makinig sa ating Panginoon? Ano ba yung mga dapat iwasan natin kung tayo ay haharap sa Panginoon, sa pananalangin? Kung tayo ay magko-complain, kung ano man yung papanalangin natin, ano ba yung posisyon ng puso natin? Dapat, sabi dyan, kailangan yung ang puso natin is hindi puno ng inggit, hindi puno ng galit, or hindi puno ng kawalan ng katarungan, hindi puno ng anumang kasamaan, sapagkat kapag ganito ang puso natin na tayo ay haharap sa Panginoon, ang sabi niya sa John chapter 9 verse 31,
We know that God does not listen to sinners. He listens to the godly person and who does His will. Ayan, kaya nga sabi nga ni Habakuk kailangan kapag haharap tayo sa Panginoon, ano ba yung posisyon ng puso natin? Gayahin natin yung puso ni Habakuk nung siya ay nagko-complaint sa Panginoon. Hindi naman siya nagko-complaint dahil sa galit siya sa Panginoon. Dahil sa mga nangyayari sa panahon na yon, sa paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Hindi siya nagagalit sa Panginoon kung bakit ganun yung nangyayari sa panahon na yon. Kundi, naghahanap siya ng isang malinaw na sagot sa ating Panginoon. Handa ang puso niya, hindi siya paligoy-ligoy, handa siyang makinig sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanya. Handa niyang tanggapin. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kung ano man yung mga pinagpe-pray natin, kung ano man yung mga ask natin sa kay God, dapat maging handa tayo dun sa mga sasabihin niya sa atin. Ngayon, sa paanong paraan ba natin nakaririnig ang salita ng Diyos? Sa paanong paraan? Sa pagbabasa. Hindi, kangina, nakausap ko si God eh. Bago pa lang ako pumunta rito sa church, nakausap ko na siya. No, wrong. Wala na po sa panahon ngayon yung audible voice na kung saan sa mga propeta lang nangyari yon ng mga panahon na yon. Kaya nga po lumabas yung mga aklat eh. Diyan na siya magsasalita para sa atin. Yung mga kinasihan ng Diyos na mga leader, mga pastor, mga evangelist, sila na yung ginagamit niya upang ipahayag yung kanyang mga salita. At doon natin makikita at maririnig yung salita ng Diyos na kung saan hindi natin maririnig ng may sounds or audible. Kumbaga, ginawa yung salita ng Diyos, yung aklat niya, at siya na yung makikipag-usap sa atin. At kung minsan, kapag nakikipag-usap siya sa atin, tinatamaan tayo, di po ba? Sa mga preaching. Okay lang po yun. Kasi si God naman yung nakikipag-usap. Huwag po kayo magagalit sa mga preacher. Sila ay ginagamit lamang para ipahayag yung salita ng Diyos. At siyempre, nanalangin naman sila na ang mahayag yung salita niya. Kaya may mga preaching na siyempre tinatamaan tayo. Tanggapin natin yun. At darating yung panahon kasi na ang mga tao ay yung kung ano na lang yung gusto nilang marinig doon sa mga magpapahayag ng salita ng Diyos. At mangyayari yan. Tignan po natin. Basahin natin. Basahin po natin sabay-sabay. Malinaw po ba? Sapagkat darating ang panahon, ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Next. Sa halip, lakas niyo po, hahanap sila ng mga gurong, magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Verse 4. Yan. Amen. Darating po yung panahon na yan na ang tao ay hindi na makikinig sa tamang aral. Kumbaga, yung mga pabor na lang sa kanila. Lord, sana pagpasok ko ng church, yung magpipreach, pabor sa akin. Di ba? Wala nang ganon. Dapat, pagpasok ng church, ihanda po natin yung puso natin doon sa mga maririnig natin. Kasi si Lord na ang nakikipag-usap sa atin. Hindi na po yung nakatayo dito. Kaya kapag nakikipag-usap ang Diyos sa atin, dapat makinig tayo doon sa kanyang sasabihin. Dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan.
na kung saan gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng mga pastor, ebanghelista, upang maihayag ito. At upang lumaganap yung salvation sa buong daigdig na kung saan ito yung nais ng Panginoon. Kaya, kapag tayo makikinig ng salita ng Diyos, tanggapin natin, may kurot sa puso. At yung talagang alam natin na si God yung ang nagsabi sa atin ito. Hindi yung gawa-gawa lamang ng mga tao. Kapag ang salita na lumalabas sa kanyang bibig ay wala na sa aklat ng Biblia o hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat darating ang panahon na may mga ngaral na kung saan ililigaw ang marami. Yan po ang ibig sabihin ng talata na yan. Darating ang panahon na ang gusto lang ng tao ay pabor sa kanila. Yung hindi na nila tatanggapin yung mga salita na siyang kukurot sa kanila upang sila ay maglingkod. Next. God's perfect timing. Kung mapansin po natin kanina, yung binasa natin, doon sa Habakkuk chapter 2, verse 3. Ito yung panahon na kung saan, sabi dyan, ito yung panahon na sinasabi doon sa salita, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit, mabilis nalilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak nang mangyayari at hindi maantala ito. Ano po yung God's perfect timing na yan? Kaya dyan sa Habakkuk, chapter 2, number 4, tignan mo ang mga taong mapagmataas, hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Okay, meron po ako nais na ipakita sa inyo kung kailan na naganap yan. Yan. Sa Hebrew 10:37, muling binanggit ang talatang ito. Sapagkat sa loob ng maikling sandali, darating siya na parating, hindi na siya magtatagal. Sino po ba tinutukoy diyan? Si Jesus? Tama, si Jesus po ang tinutukoy diyan. Yan. Darating ang panahon, sandali, darating na paparating at hindi na siya magtatagal. Sa Galatia chapter 4, verse 4, ngunit dumating na ang takdang panahon. Yan yung binasa natin kanina, na kung saan darating na siya at hindi maaantala at siya ay paparating. Tinutukoy doon siya. Sino yun? Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yan. Yan na po yung mga propesiya sa panahon ni Habakkuk, na kung saan yung mga katanungan niya ay darating, malapit na. At lahat ng mga katanungan niya ay sasagutin sa panahon nung susunod sa akin. Ayan. Medyo bibitinin ko po kayo. Yeah, series po yung ating
pinag-aaralan. Kaya, yung mga susunod po na tatalakayin natin ay si pastora na po yung magpapahayag. Kaya medyo maigsi lang po. Nawa ay may natutunan po tayo sa aklat na ito at kung papaano si Habakuk ay nanalangin, nakipagbuno sa Diyos para lang maipahayag yung kanyang mga salita. Naghintay siya ng matagal, bagamat kahit matagal ay alam niya na may sagot ang Diyos sa kanyang katanungan. At malapit na. At ito na po yung sinasabi natin sa mga susunod na pag-aaral ay yung susunod na po sa akin ang siyang magpapahayag nito. Sige po, salamat po at tayo po magsitayo para sa pagtatapos na ating panalangin. Pero bago po, umawit po muna tayo. Awitin po natin to na may panalangin, na may kasamang panalangin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbas
Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga po na niyakap mo kami, O God. Tunay nga po, Panginoon, na mas malaki ka pa at malawak kaysa aming mga kasalanan. Lord, salamat po sapagkat kailanman ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, ay hindi mo pinabayaan. Sa kapanahunan mo, Panginoon, ang mga propeta, ang iyong mga lingkod, Lord God, kailanman ay hindi mo sila pinagkulang. Salamat po, O Diyos, sa panahon namin ngayon. Alam namin na patuloy na kumikilos ka sa buhay ng bawat sa amin. Alam namin, Panginoon, na may ginagawa ka, na kung minsan na iniisip namin na tahimik ka, kung minsan na iniisip namin, Lord, nasaan ka? Lord, nasaan ang iyong sagot sa aming mga katanungan? Patawarin mo po kami, Panginoon, sapagkat yung mga pagdududa, yung mga hinihiling namin, sa ngayon, Panginoon, na hindi pa namin natatanggap, sa panahon namin ngayon na hindi pa namin nararanasan, Lord, alam namin sa mga panahon na Ikaw ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming mga tanong. Ikaw ang magbibigay ng lahat ng biyaya na kung saan, Panginoon, ay pinagkaloob na siya yung mga lingkod. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy namin niyayakap, Lord God. Patuloy kami nakikipagbuno sa iyo tulad ni Habakuk. Nakikipagbuno kami hindi upang kondemnahin ka, Panginoon. Kundi nakikipagbuno kami upang makita namin, Lord God, kung gaano ka kalaki sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat kung minsan, Panginoon, nawawalan kami ng tiwala. Kung minsan nagtatagal, Panginoon, yung mga panalangin namin. Subalit sa umagang ito, itinuro mo, Lord God, na kung paano kami maghintay, kung paano kami dapat maghintay na may pananampalataya at umasa sa iyo, na kung saan sa panahon, Panginoon, ng aming paghihirap, sa kung saan sa panahon naming pagdurusa, ay lagi kang nandyan. Na tila akala namin ay wala ka sa tabi namin. Na tila akala namin, Panginoon, ay hindi ka kumikilos. Ngunit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Ay laging nariyan ka palagi, sumusubaybay, tumutulong sa lahat ng aming mga problema at pangangailangan. Kailanman ay hindi ka nagkulang. Bagamat kami ay nagkukulang, Panginoon, nagkukulang kami sa paglilingkod, nagkukulang kami sa pagtawag sa iyo, nagkukulang kami sa pagsunod sa iyo, ngunit nangako ka pa rin sa iyong mga lingkod na kung saan hindi mo sila pagkukulangin sa lahat ng kanilang gagawin, sa kanilang lahat ng mga bagay na gustong gawin, na ikaw ang may gawa. Sa lahat ng bagay na gusto nilang ipangaral, na ikaw ang may sabi. Lord, sabi mo sa iyong mga salita, kailanman ay hindi kayo magkukulang. Marami pong salamat. Itaas po natin ang ating mga kamay. Salamat po, O Diyos. Patuloy nga po, Panginoon, ng iyong mga salita ay aming dalhin sa aming puso. Nawa ang aming puso, Panginoon, maging handa sa lahat ng aming maririnig sa iyo. Maging handa kami, Panginoon, sa iyong mga salita na kung saan kumukurot sa aming mga puso. Tinatanggap namin, Panginoon, ito sapagkat alam namin, Lord, na may layunin ka upang aming itong isagawa na may pasasalamat at may pagpupuri sa iyo. Kaya salamat po sa aming napasamantalang paghihiwalay, Lord God. Patuloy kang mag-manifest sa bawat isa sa amin. Patuloy ng iyong mga salita at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa amin na kung kami ay nanghihina, Panginoon, siya ang magbibigay ng lakas sa amin.
na kung kami ay nagkukulang ng karunungan at salita, siya ang magpapaalala sa amin. Na kung kami pa ngayon nalulugmok, siya ang mag-aahon sa amin. Kaya salamat po sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen and Amen. Minsan pa po, tayo na awitan at sawayan natin ng ating Panginoon. Sayawan. Marami mang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghawakan ko, may panibagong simula. Oh, Jesus. Habang patungo sa bagay-bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibago sa araw na to. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghawakan ko, may panibagong simula. Sa araw na to, sa araw na to, may bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kabutihan mo'y panghawakan ko, may panibagong simula. Ayan, thank you so much everyone. See you again next Sunday. Reminder lang po sa ladies, may meeting daw po kayo after the service. Thank you po.